Ola from Barcelona. Every year, inimbitahan kami ng childhood friend ni Mr. sa kanilang private resort tuwing gaganapin ng Banyolas Lake Crossing. Ang pagtawid ng halos 2,000 tao sa lawa na ito. Isa na namang nakakatuwang tradisyon ng mga Espanyol sa Girona ang ipapakita ko. Kukuha tayo ng maraming pagkain sa aming tindahan at bubusugin pero sisingilin ng ating mga kaibigan. Pero ililibre ko naman sila ng chorizo Filipino at longganisa. Sana magustuhan nila. At ayun na nga, nagmamadali na si Chef Jama. Gusto niya na makarating kami doon ng maaga. May dala doon kasi siyang mga tinapay like ensaimadas, coke at croissants na pang almusal ng aming mga tropa. Kami rin pala magdadala ng tanghalian. Yan palang nasa group chat ng usapan. Ganda lang ang bag ko. Alam na yan ang binan ko. Char. Pero akong tumakbo pabalik sa shop noong ang aming gustong ipatikim na longganisa nakalimutan. Hindi na nga pala namin mabilang kung ilang beses na namin narinig ang kantang ito. Yan kasi ang palaging request ng mga anak ko. Pagkakanta naman namin ay umulan, halos di na makita ang daan. Ito namang asawa ko kontrabida. Bakit daw ako nagme-makeup pa? Mababasa lang naman daw ng ulan. Sinagot ko na lang, huwag kang mag-alala, waterproof lahat yan. Dito kami sa bahay ng friend namin magtatanghalian. Kaya dito na lang namin muna iiwan itong mga pagkain bitbit namin. Napaka-modern naman itong bahay nila. Gamit lamang kanilang mga cellphone. Kahit walang tao, kaya kami pagbuksan ng ilaw at tubig, ng bintana at pinto. Nakakatakot na pala maging magnanakaw. Para ka ng isang dagang pwedeng matrap sa loob. After namin iwan ng mga pagkain, doon almusalan lang itong bitbit namin ngayon. Diyan tayo papasok sa puting bahay na yan sa likod. Ayan nga, nakaabang na kaibigan namin dyan. Andito nga pala tayo ngayon sa lawa ng Banyolas na matatagpuan sa Girona. Isa ito sa pinakamalaking lawa dito sa Catalonia. Walang ilog o dagat ang nakakabit dito, pero bakit nga ba puno palagi ng tubig ang lawang ito? Sige, mag-trivia muna tayo. Under the ground around Banyolas, maraming cracks at butas ang lupa at bato-bato. Far away doon sa mga bundok ng Pyrenees, kapag umuulan ng snow or just simply umuulan, hinihigop ng lupa ang tubig at nagtatravel ito underground like secret tunnels or hidden water slide. Kahit sobrang layo ng mga bundok na yon, dito lumalabas ang tubig sa Banyolas. Kaya kung hahawakan kong tubig ay medyo malamig. May crabs, fishes, marami daw catfish, sabi ng friend ko. Pero never pa silang namingwit na kakainin dito. Gustong gusto ko ang lugar na ito, ang Girona in general. Parang peaceful kasi na pamumuhay nila dito. Ang dami nila activities at events like itong water sports, boating, etc. Puno-puno din ng Girona ng mga gandang architecture at historical places like sa Barcelona, pero di crowded kung aking ikukumpara. Malapit sa dagat at bundok kaya hindi ka mabobore. Dito din sa Girona maraming sikat na culinary schools, kaya sigurong sasarap din nila magluto. Yung ugali din ng mga taong nagustuhan ko. Para kung sa Pinas pwede ko sila ikumpara sa mga Batanggenyo, mga Barako, pero simple at direct to the point sila. Walang hiya-hiya. Nagre-ready na nga itong aming mga kaibigan, pero bigla namang umulan. Pangatlong beses na daw nila nasasali sa lake crossing na ito. Tinatawag nila itong travessia. At ito ang pang-81 taon. Simula noong 1944 pa daw, inumpisahan nila ang tradisyon na ito. Una manong tumalon ang mga professional swimmers. Sunod naman ay sila na. Pero mga lalaki muna tapos babae. Normal lang daw ang level nila. Pwede sumali kahit sino. May mga bata pa nga akong nakita dito. Tatawirin nila ang lawa na nagsuswimming hanggang doon sa dulo. Ang layo nito yung maabot sa 2.5 kilometers ang haba. Di-imagine ko pa lang tumitigas ng mga paa ko. Kaya sige, kayo na lang, manunood na lang ako. Para silang mga isda. Ito o tilapia. Kanin na lang kulang. At ayun na nga, buti tumila ng ulan at natuloy na ang laban. Gusto sana namin silang puntahan doon sa dulo para mapicturan ng humihingal na mukha nitong mga kaibigan ko. Pero wala, sarado ang daan. In case of emergency, marami namang bantay dito. May mga police, lifeguards at paddleboards para sa mga hindi kayang tapusin ang pagsuswimming hanggang dulo. Nag-impake na kami ng mga gamit at doon na lang kami magkita-kita sa bahay nila. Habang wala sila, inire-ready na namin ng mga pagkain. Gumagawa si Jama ng mga sauces para sa mga burgers na lulutuin natin. Make your own burger na lang for lunch ang napili namin gawin. Nagdatingan ng mga sirena. Ang kukulit, ang dami pa ring enerhiya. Walang silent moment kapag sila ang kasama. Bago kumain, nag-appetizer muna kami. Pinatikim ko sa kanila ang pinagmamalaki kong chorizo Filipino at longganisa. Meron kasi sa kanila na hindi pa nakakatikim. Nakikita daw nila lagi sa aking social media. Un dolç. Té molt alt, eh? A mi m'agrada molt, Vale. És curiosa. Ja que és diferent. Però molt bo. És que sí. Nagustuhan nila ng sobra pero nagkahiyaan pa sa huling piraso na natira. Bukod sa chorizo at longganisa, meron din kaming cheese flatter at iba pang dried cold cuts, Spanish omelette, fries at ikaw na lang bahalang gumawa ng sarili mong burger dito. Buong hapon namin in-enjoy ang company ng bawat isa. Habang ang mga bata naglalaro sa ulan, ang nagkakalat doon sa loob ng bahay nila. Namimiss ko tuloy ang aking kabataan. Bago mag-dessert, nilagpit muna kami ng lamesa. Gumawa ng cheesecake itong kaibigan ko at may bunyos din kami dito. Sobra kami nabusog sa araw na ito. Kaya naman perfect ang alcoholic beverage na ratafia sa mabilisang pagtuno ng mga kinain ko. So yan, gabi na. Uwi na tayo. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko. Hanggang sa susunod. Adios!